Mabel Salazar, Sister Loretta Espinosa, Arnolfo Garcia, Ana Vistasyon, Lona Libay Dapiton, ang Sister Mercedes Tablo. Wedding anniversary ni Jose and Timotea and Pierre family. Brother Benjamin Josefina Sibilia, Brother Willie and Angel Sosimonio. Special invitation, Brother Faisal Burafar. Solemn para sa mga yumaon ni Hani Liboon, David Perez, Arnoldo de Rosario, Edna Cejerizas, Diosdado Santillan, Helen Romero, Maria Marquez, Lisa Talan, Edita Raca, Gresorio Raca, Solpicio Villa Torres, Emily Batigas and family, Bulacan Grove, Federico Haba, Molina Haba, Rosalina Galeno, Rosemary Pareñas, Rogelio Galeno, Jericho Galeno, Mary Jill Galeno, Roger Asado, Rolando Orolfo, Wilmington Dibayo, Oscar Clemente, Arenico Caballero, Francisco Biluan, Mildred Espaniba, Randy Opelinto, Alan Espaniba, David Abilia, Conchita Abilia, Carlos Abilia, Willie Angeles, Hoy Waiwa, Romana Montenegro, Pedro Montenegro, Nemicio Montenegro, Gaudincio Bituin, Clemencia Bituin, Francisco Sarigomba, Pansila Sarigomba, Vicenta Biliran, Vicente Dono, Maria Dono, Modisto Garcia, Rosal Flores, Blas Rencio Llarenas, Estefania Domo, Magdalena Domo, Crescencio Domo, Federico Domo, Severino Ganis Domo, Marcelina Domo, Presentacion Domo, Anak Rita Tipay, Pedro Tipay, Lizzie Bino, and Vivian Lopez. Praise. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa pagdiriwang natin ngayon ng linggo para sa Pilipinong misyonero, gayon din ng pandaigdigang araw ng mga lolo, lola at nakatatanda. Alalahanin natin ang mga misyonero at mga nakakatanda natin na patuloy silang magsumikap na ipakita sa atin si Jesus, ang tinapay ng buhay, sa pamamagitan ng kanilang buhay, lalo't higit sa pagsama sa atin sa paghahati-hati ng tinapay. At ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating minamahal na pare, Reverend Father J. Francis Roa Sanchez, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon, purihin ang kanyang pangalan, ipayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon, Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Sa ating banal na panalangin, ating isama ang ni na Brother Rod Banyares,
Cindy and Bobby Bernardes, Tesbilade, Dominador Balyeres, and also para sa galing recovery of JR at para sa kaluluwa ni Hoy Wa at first death anniversary of Concordia Villares at kaluluwa ni Giancarlo at Philip. Sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting na pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugod niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang pagpayabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. Mga kapatid, kung tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanyang baon ay hindi sasapat para sa sandaang katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagugutom. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong panahon iyon, isang lalaking taga-Baal-Sarisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang aning niya ng sibala. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Iniutos niya uli, ihain niyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, magkakasya sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tubunan, pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamahan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalik ang tunay kang dakila, makapangyarihan. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain ng tunay, kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain ng tunay, kaming lahat o may kapal. Ikalawang pagbasa. Nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na naaayon sa Ebanghelyo. Binibigyan din niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gayang nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumagitan ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Isa lamang ang katawan at isa rin ang Espiritu. Gayon din naman, isa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama natin lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat.
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtitayo po ang lahat bilang pagbibigay-galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Purihin ang Diyos sapagkat siya'y dakila. Purihin ang Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sorbo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghan ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng taktig kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuro sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghan ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magtupo po ang lahat para sa pumili. Ang pagbabahaginan ay may kapangyarihan. Dito nga sa Ebanghelyo, yung mga tao na saksihan nila, yung mga kababalaghan, yung pagpapagamot, yung pinagamot, yung mga may sakit ay gumaling. At yung narinig ni Jesus, yung narinig ng mga tao, ang turo ni Jesus, sila'y sumunod. Parang paliwanag na yung physical na pangangailangan. Kung saan pumunta si Jesus, doon rin yung mga tao. So nakita ng Panginoon yung kanilang desire na makinig sa salita ng Diyos. Maski walang baon, pupunta pa rin ang saibong niyan para makinig sa preaching mamaya. Amen? So, yung nakita ni Jesus,
na talagang desire na makinig sa salita ng Diyos, naging sensitive yan si Jesus. Nagugutom sila, di ba? That's why tinawag yung alagad, si Felipe. Sabi nga ni Jesus kay Felipe, may McDonald pa rito. Sabi nga, pakainin mo yung mga tao. Marami. Ilan yung mga tao? 5,000. Sobra pa. Kasi ang in-account dito, yung mga lalaki lamang, may mga bata pa, may mga babae. So baka more than 5,000. Ang punto naman dito, na ang desire ng mga tao makinig sa salita, but Jesus was sensitive also sa pangangailangan ng mga tao. Napugutom sila. Malayo na yun. Walang tindahan. Diba sabi niyo, walang tindahan dito. Lord, walang tindahan dito. Paano yan? Mas pipili pa tayo ng 200, mas yung ibigay ko yung loan service ko, Lord, kulang ka rin yan. Ang dami ng tao. Okay? So, ang punto naman dito, naging sensitive si Jesus sa pangangailangan ng mga tao. Sabi mo nga, sensitive. Diba, sana gano'n din tayo. We should be sensitive, lalo na sa mga provincial community natin. Sometimes hindi tayo sensitive sa pananalita natin, sa mga action natin, baka yung kasama natin, nasaktan na pala. Okay? We should be sensitive. Okay? O gano'n din tayo rin. No? Maging sensitive din tayo kung anong ipopost natin, no, sa Facebook. Sometimes it is sensitive. Siyabay pa naman. So, sometimes we need to be sensitive. Although may expression tayo, sabi nga, freedom of expression. But sometimes when we follow the Lord, may mga freedom o may mga gusto natin na sometimes parang isurrender na lang natin. Bakit? Kagayaan ko naman yan na pinilagay sa Facebook. Pero sumunod tayo kay Lord, may mga pananalita na hindi na natin gagamitin. Maging sensitive na tayo. Hindi lang ikaw ang masisira, pati yung community. May meron pa naman natin siya. Nakikita ko niya. Tapos siya nang nilalagay sa Facebook. Tapos pag naliligo po, tapos, hindi naman. Of course, pag naligo, di ba? May parami na tayo. But ang punto, maging sensitive din tayo. Kung ano, sometimes, nagkagalit tayo, i-criticize tayo, kasi di tayo sensitive. Di ba, sir? Okay. Di ba, sometimes, maging sensitive tayo sa pagdalat natin. Meron tayong kadayaan, bilang anak ng Diyos, sana hindi tayo maging cause, no, for the scandal of other people. Just be sensitive. Pangalawa, sabi nga dito, ang simbahan ay sabi nga, synodal church. Nagkakaisa ang simbahan. That's why walang nagugutom. Di ba? Pinakain ng Panginoon. Walang nagugutom. At ganoon din sa community. Sabay-sabay ang simbahan, synodal church, sabay-sabay na naglalambay. Na sometimes, may naiwan, sasamahan natin. Yun ang simbahan, synodality. Tulad dito, walang nagutom. Dahil merong nagbabahagi na, di ba? Sabi nga din, may isang kapatid ni Simon Pedro, anong pangalan? Si Andres. Di ba? Sabi niya, mayroon ko itong batang lalaki, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit, kaano na ito sa kanyang karaming tao? Baka yung 5 tinapay para lang sa kanilang pamilya, pero naging sensitive, ibinahagi yung kakaunti. Dahil ino-offer, sinusurrender yung kakaunti, ginawang may milagrong ginawa si Lord. Diba? Kung hindi binigay yung 5 tinapay, walang milagro. Gutom yung mga tao. Dahil marunong nag-share, binahagi ang kakaunti, may sobra pa. Ang kwento naman dito, sa community, marunong tayong mag-share. Maraming kasamahan, baka wala sila. Kung meron ka naman, magbigay ka, mag-share ka. Pag ikaw naman meron na, yung iba wala, mag-share ka rin. Yun ang nagkakaisa. That's why nabubuhay ang
community ang pamayanan dahil merong pagbabahaginan, merong sharing. Huwag nyo lang i-share yung asawa niyo. Exclusive yan. Merong pagbabahaginan. Okay? So may sharing. So, at ang sharing, hindi lamang sa material, hindi lamang sa pagkain. Ang sharing natin, yung oras natin, yung ating kabutihan, yung mga value sa kaharian ng Diyos, i-share mo. Kasi meron ka sa gawain natin, may testimony, i-share mo kung gaano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Yun ang sharing. Dahil pag nag-share ka, maraming nai-inspire. So ang sharing dito, hindi lang material, i-share natin yung ating pananampalataya. That's why sa lipunan, maraming problema, dahil natin sinishare, sinabungay ang pananampalataya. Di ba sabi ng Panginoon, tayo raw ang liwanag. Nasa sanlibutan tayo kasi. Ibig sabihin, i-share mo ang pananampalataya mo, maging saksi ka sa pananampalataya mo. Maski nasaktan ka na, i-share mo ang pananampalataya mo, nagpatawad ka. Dahil kung ginagantihan mo, hindi masolve ang problema. But to forgive is sharing yung hindi lang material, i-share natin yung ating spiritual na pamumuhay. The more we share our faith, may pag-asa, may pagbabago ng ating lipunan. Marunong magbahaginan. So sharing. So tulad dito, lahat 5,000, more than 5,000 nakakain dahil nagbibigayan. May sharing. At the more we share, ito pala yung daan para sa kasaganaan. Diba? Yung bata, ilan yung tinapay? 5. Yung isda? Ilan yung sobra? Habang 12 na basket. Imbis uuwi yung bata, 5 tinapay lamang sana, ang dala, basket ng pagpapala, inuwi niya. Maliit lang yan. So, po pag nag-share ka, nakikita ni Lord na hindi natutulog ang Diyos. Pero kayo natutulog. So, di ba? Kung ibig sabihin, the secret of prosperity, marunong kang magpahagi, mag-share. Yung bata, sana hindi ibigay niya, uwi yung tinapay, 5 lang. Pero uwi siya, basket. Di ba? Tuwan sa sobra. The more na mag-share tayo, the more din pinagpala pala ng Panginoon. Okay? That's why, pag nagbibigayan tayo, pag nag-share tayo, walang mag-iiwan sa ating community. Sabay-sabay ang El Shaddai community sa ating paglalakbay. At hindi naman tayo, i-share din natin na magkakay tayo, marami pa tayo mga kababayan, wala nang direksyon sa buhay, dahil walang nagkakay sa kanila. Huwag matakot, hindi na-reject tayo, hindi pinakinggan, pero hindi naman ikaw ang na-reject, si Lord naman. Ang binigay mo, papalitin yan sa iyo. Magpakumbaba ka na, we have Lord. No? Hindi naman siya, Lord, sumama sa akin, Lord. Sana, Lord, ipag-pray mo, maliwanagan yung puso niya, Lord. Sana next time, pag-invite ko, Lord, nasasama na sa akin, Lord. Na maging bridge tayo, maging tulay tayo. Di ba masarap na meron tayong kaibigan, kababayan, na mapalapit ng Lord. Di ba? Tayo na, pumunta lang ng mamumutan na, nagpapasama ka pa. Pumunta ng konsulado. Ito nga, sinasamahan mo para sa kanyang kaluluwa. Di ba? Hindi lang ito material, hindi lang marekontra ang kaluluwa niya na mabago ang buhay niya dahil sa iyo. At hindi niya makalimutan, patuman na yan, yung si sister, sa Hong Kong pa ako, at siya yung nagdala sa akin. At dahil alala ka niya, ipag-pray ka na palagi. Okay? Diba? Sometimes yung ating pag-akay, akala natin, akay lang yan. Pero may tao na touch na hindi niya makalimutan sa buong buhay niya na ikaw ang dahilan na mapalapit kay Lord. Di ba? Ang ganda pakinggan. Parang accomplishment mo yan. Maski pag-uwi natin nag-for good, walang naipon.
pero may investment ka. May isang tao na palapit mo sa Panginoon. May isang tao dahil sa iyo, nabago siya. No? Yung naligtas yung kanyang kaluluwa dahil sa iyo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mag-akay ka. Okay? So yun ang mission natin. Di ba? Pagbabahagi ng ating pananampalataya. Ibahagi yung pananampalataya natin. So, sa ating, at this Sunday, ang simbahan na hindi din nakalimot. Di ba? Hindi nakalimot. Anong sinicelebrate natin this Sunday? Grandparents Day. Yung mga lola, lolo, mga elderly. Sino bang mga lola dito? Lola. Ayan. Parang hindi kayo mukhang lola. Mukhang lolo kayo. Ay, joke. Okay? So, ganun din, di ba, yung mga grandparents sa Pilipinas na home for the aged, sometimes tingin ng iba sa lipunan, wala nang kwenta yan. Hindi na makakontribute yan sa lipunan. Pero ang tingin ng simbahan, maski nandyan sa elderly, tao pa rin yan. Anak ng Diyos pa rin yan. Okay? So, we have to treat them, maski wala na siyang na-contribute dahil sa katandaan, they are still people. No? Hindi sila useless, tao, anak ng Diyos yan. Di ba? Yung milagro ng Panginoon, napakain ng maraming tao, may sobra at anong kanyang instruction, di ba? Tipunin. No? Yung mga sobra pa hindi masayang. Okay? So, gano'n din yung mga elderly. No? Hindi sila sayang. Okay? Maski wala na silang physically. Kasi sa elderly na, mahina na, ganyan na. Pero, they are still part of our community. So, ang simbahan na tumingin pa rin sa kanila. At tayo bilang simbahan, we treat them as people. Baka tayo may mga alaga na elderly, di ba? Baka may mga alaga tayo. You treat them with respect, with love. Popo, kain na popo. Popo, kain na! Dapat meron. Dapat with respect pa rin. Be patient. Di ba? Yung mga magulang natin, lolo, matanda na, be patient. Di ba? Yung maliit pa tayo, they were patient to us. At ngayon naman, suklian naman natin sila. Maging patient naman tayo sa kanila. Okay? Be patient. Remember, nakikita ni Lord ang kabutihan mo. Okay? So, we pray sa mga elderly, sa mga grandparents, lalo na sa home for the aged, or sa ating mga sa Pilipinas, no? Yung mga nakakatanda nating relatives, members in the family, we pray for them. Although paulit-ulit na, sino ka? Anak mo ako. Ha? Wala akong anak na ganyang mukha. Nakakalim, di ba? Mga Alzheimer, hindi na makilala. Hindi na makakilala. No? Pero we pray for them. We just be more patient. May isa nga tayong kababayan. No? Dahil sa pagmamahal ng kanyang magulang, talagang maganda yung trabaho niya. Yung amo, very supportive. Pero sayang to father, yung pera. Pero talagang number 1 yung kanyang pagmamahal sa magulang. Talagang nag-design siya muna. Ayaw ng amo. No? You're here. Magpadala ka, mag-hire ka na lang ng katulong doon. Sayang naman ang sahod mo. Mabait yung amo. Pero talagang personally, Father, ito lang yung time na suklian ko sila, Father, yung physical presence ko, Father. Ako talagang mag-alaga, Father. No? Talagang yung pagmamahal. So, in this Mass, we also pray for the elderly. They are still part of our community. Sa mata ng Diyos, sila ay mahalaga pa rin. At tayo bilang simbahan, bigyan natin sila ng halaga sa ating paglilingkod at paggalang sa kanila. So, in the Gospel, we are also reminded that community ay nabubuhay kung merong pagbabahaginan. May sharing. Ang sharing may kapangyarihan. It will change us. It will make us alive as one body of Christ. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroon ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parito at hukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan ko Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga matatandang tinalikuran ng pamilya, mga nalulumbay o may sakit, naway makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng buhay mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan at maging masigasig na itakwil ang kultura ng pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinupwasan na ng halaga at sa makatwid maaari nang ipagsawalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng napapayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kasapi ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, sa pagtanggap natin kay Jesus, ang tinapay ng buhay, naway makita siya sa atin at maibahagi sa marami, lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong puso sa pagtatangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay.
Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal. Kapuri-puri ang buong may kapal. Ngayon at kailanman, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal. Kapuri-puri ang buong may kapal. Ngayon at kailanman, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ang buong may kapal. Ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay karunan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubuhay
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen Chow naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak.
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Wow.
kapayapaan ni Kristo'y sumasayo. Tanggapin ang pag-ibig natin ito. Paglilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo. Tanggapin ang pag-ibig natin ito. Paglilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Paglilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo ang nagbibigay, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapalad ang maawain, siya'y kaawaan din. Mapalad ang may saluobing sindalisay ng salamin, Diyos ang kanyang haharapin. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan
prayers and our needs. We are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior, our family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. It's not the meal that we bless and share, a communion in the life of Christ. One bread, one blessing, one cup, make us one body in our Lord. In the presence of our God, by the justice that is shown, we will build a kingdom together. The love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. We are the body of Christ. We are the body of Christ. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalubong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the holy souls. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen. Amen. At bago po ang pagbabasbas ay ating pong pasalamatan at palakpakan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasyang natanggap natin ngayon sa banal na misa. At yung mga nag-birthday for this month of July, birthday, wedding anniversary, come forward. Birthday, wedding anniversary. Happy birthday.
Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkalubos sa amin. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila'y gabayan sa panahon na kailangan nila ng kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang migrante. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Naway patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. At bago sa pagbabasbas, tumahimik muna tayo sandali at ating tandaan, alalahanin yung unang pagbasa, ikalawang pagbasa, at yung Ebanghelyo. Alalahanin natin, let us recall the readings today. At ano kaya ang mensahe ni Yahweh El Shaddai ng Diyos sa atin sa mga pagbasa sa linggong ito? Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya. Kagandahang loob niya magpakailanman at papalain ng Diyos sa amang buhay na siyang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. Oh, ating purihin ang buong na mahabagin sa atin. Oh, ating purihin ang buong na mahabagin sa atin. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Oh,